Ang karugtong ng nakaraan, umalis saglit ang matandang Feng, para may kuhanin ito sa aparador, at maya-maya pa ay lumabas ito at buhat-buhat nito ang mga ilang libro ng medisina. At dahil inis pa rin ang matandang Feng, dahil ang tingin niya ay hindi iniintindi ng ating bida, ang kanyang pagtuturo ng acupuncture. Sinabi nito, bibigyan kita ng 3 araw para isaulo mo ang lahat ng impormasyon na nandito sa libro. At wala akong ituturo sa iyo tungkol sa acupuncture bago yon. Tila inis pa na inilapag ito sa lamesa, bahagyang napanganga ang ating bida at sumagot na, Opo Ginoo. Matapos ay tinalikuran ito at sinabi, pangsamantala ay magsasanay muna ako ng pananahi ng ugat na daluyan ng mga dugo. Natatawang nagkamot na lang ng ulo ang ating bida, sabay sabi, haha, pasensya na po, manggagamot na Feng, at habang hawak ang mga libro, sinabi ng ating bida, kung ganoon po ay magkikita na lang po tayong muli sa loob ng 3 araw, sinabi ng matandang Feng, sige. Naway ay magkaroon ka ng ligtas na paglalakbay pabalik dito. At maya-maya pa habang pauwi ang ating bida, kasalukuyan siyang naglalakad na bitbit ang mga libro. Habang kausap niya ang kanyang sarili, Hay, bakit kaya kailangan kong ayusin ang aking mga alaala sa kalagitnaan ng aking aralin sa acupuncture? Bumuga ito ng hangin, dapat ay mag-iingat na ako simula ngayon. Naku, late na ako para umuwi, kailangan ko ng magmadali. Agad tumakbo ito, nang makauwi na ang ating bida, agad niyang binuksan ang pinto habang kip-kip nito ang libro. Nandito na ako, humakbang na papasok ng bakuran ang ating bida. Habang nakatayo si Feng sa hindi kalayuan sa ating bida at sinabi, saan ka nang galing? Seryoso ang mukha nito, nakangiting sinabi ng ating bida, kakauwi ko lang, galing ako sa manggagamot na Feng, at humiram din ako ng mga ilang libro. Sinabi naman ni Fen, manggagamot na Feng, galing ka sa klinika ni Feng? Ikaw ba ay talagang nagbabalak na maging manggagamot? Pumikit pa ang ating bida at walang gatol na sinabi, syempre naman. Napakamot si Fen sa kanyang ulo at sinabi, sige susuportahan kita, ngunit kailangan mong kumbinsihin si Huafo at si nanay. Tuwang-tuwa na sinabi ng ating bida, oo, at pinaghandaan ko na yan. Nakangiti na rin sinabi ni Fen, mabuti kung ganoon. Siya nga pala, nagawa mo na ba ang misyon na ibinigay ko sa iyo kahapon? Ngumiti ang ating bida at esenenyes ang 2 kamay, at sinabi, oo, ginawa ko ito ng 10 beses. Hindi naman makapaniwala si Fen, gulat na napalaki ang mata nito at sinabi, ano? Seryoso ka ba? Tumawa ang ating bida sa reaksyon ng kanyang kapatid na si Fen, at sinabing ipapakita ko sa iyo mamaya, pagkatapos ko munang basahin ang mga librong ito, matapos ay mabilis itong tumakbo para pumasok sa loob ng bahay, naiwan naman na napapailing na napakamot ito ng ulo na si Fen, at sinabi, magbabasa ka na naman, pinagmasdan pa ni Fen ang ating bida habang tumatakbo at saka sinabi, hindi naman siya yon tipo na magsisinungaling ngunit. Hindi naman niya kayang gawin yun ng 10 beses di ba? Samantala, sa loob ng silid ng ating bida, naupo ito at binuklat niya ang mga pahina ng libro, at inumpisahan niya itong basahin. Ang mga modernong acupoints na ito ay kakaiba, tignan ko nga kung may kinalaman ito sa sakit ni nanay. At kung magpasok ako ng isang karayom sa transporter ng atay, maaari kong pasiglahin ang mga ugat ng hindi direkta, wala akong makita ng kahit ano, ang gallbladder transporter, hindi pa ba nila ito natuklasan? Maya-maya pa ay kumuha ito ng malinis na papel at tinta, at inumpisahan ng magsulat, ang dapat ay ayusin ko muna ito, sa pamamagitan ng paghahambing ng kasalukuyan modernong acupoints. Naku, paano kung may magbasa nito, masama naman yon. Alam ko na, isusulat ko muna ito sa wikang Korea sa ngayon, para ako lang ang makakabasa nito. Ito ay magiging isa pang 1,200 taon, bago pa man malikha ang nakasulat na wika ng Korea. Maya-maya pa ay nagkonsentrasyon ito, at nagpatuloy ito sa pagsusulat at pagguhit. Neurology, acupuncture, at technique, nakangiting sinabi ng ating bida. Tapos na rin, habang itinaas nito ang papel na kanyang sinulatan. Matapos ay muling inilapag ito sa lamesa, at sinabi, sige. Ngayon ay dapat kong dahan-dahanin ang mga bagay. Ito ay isang hakbang sa isang pagkakataon, kinagabihan sa hapagkainan. Habang nasa harap ng pagkain ang 3 magkakapatid, sinabi ng kanyang kuya Huafo,
may nagsabi sa akin na nilaktawan mo ang almusal at tanghalian, ano ba ang ginawa mo sa buong araw? Sinabi ng ating bida, pinag-aaralan ko ang serye ng acupuncture na hiniram ko sa manggagamot na Feng. Sinabi naman ni Fo, serye ng isang acupuncture, talaga bang nagpaplano kang maging isang manggagamot? Patuloy lang na kumain ang ating bida nang hindi sinulyapan ang kanyang kuya Fo, at direktang sinabi, ako, gusto kong maging isang manggagamot. Agad na nagalit ang kanyang kuya Fo, pasiga nitong sinabi, ano, sa tingin mo ba pinapunta kita sa zoo show, para maging isang manggagamot lamang? Inis na sinabi ng ating bida sa kanyang sarili, shish, ano ba ang masama sa pagiging doktor? Matapos ay bahagyang nagtaas na rin siya ng boses, ano ba ang ibig mong sabihin na isang manggagamot lamang? Ang isang manggagamot ay ginagamot ang mga tao at nagliligtas ng buhay. Sinabi naman ni Fo, hindi ko sinasabi na masama ang paggagamot sa tao. Habang si Fen naman ay patuloy sa kanyang pagkain, habang nagbabangayan ang dalawang magkapatid sa magkabila niyang pwesto. Sinabi pa ni Fo, ngunit bilang isang maharlika, dapat mong makuha ang karunungan ng ating mga naunang ninuno, sa pamamagitan ng pag-aaral at gamitin ito upang maglingkod sa ating imperial na kamahalan. Nanginginig sa galit na pinagdikit ng ating bida ang kanyang mga ngipin. Bago niya ito sinagot, pasiga niya itong sinabi, kung gusto mong pumasa sa pagsusulit ng lingkod bayan, gawin mo ito sa iyong sarili. Tumayo ang ating bida at malakas na ibinaksak ang dalawang kamay sa lamesa, na lumikha ito ng ingay, habang patuloy pa rin na sinabi nito. Si lolo si tatay at maging ikaw, sa tingin mo ba walang sino man sa inyo ang hindi nakakuha ng posisyon sa gobyerno dahil kulang kayong lahat sa kasanayan? Agad naman sinabi naman ni Fo, ayusin mo yan pinagsasabi mo at bantayan mo yan dila mo. Ngunit patuloy pa rin sinabi ng ating bida, syempre hindi. Hindi ba dahil walang nag-alok ng suhol sa inyo, napatigagal si Fo, sa sinabi ng ating bida. Esenenyes ng ating bida ang kanyang kamay at sinabi, Hua Fo, isa kang napakatalino na tao na may magandang ugali. Kaya, naniniwala ako na makakakuha ka ng posisyon sa gobyerno na kahit na hindi ka gumamit ng panunuhol. Gayunpaman, wala akong karakter o kakayahan na magtrabaho bilang isang civil servant. At gaya ng sinabi ko, magiging manggagamot ako kahit ano pa ang sabihin mo Hua Fo. Gusto kong gamutin ang mga may sakit at iligtas ang mga namamatay. Para mabuhay sila ng mas magandang buhay. Mawalang galang na. Sabay talikod nito para umalis, sa sobrang sama ng kanyang loob pakiramdam niya ay sisabog na ito, kaya mas pinili na lang niya ang umalis. Agad tinawag ito ni Fen, Yuan Hua, tumayo si Fen para sumunod sa ating bida at muling tinawag, teka lang Yuan Hua, napatungo na lang ang kanilang kuya Fo, na huminga ng malalim, sa labas habang sinundan ito ni Fen, agad inakbayan nito ang ating bida habang naglalakad, sinabi ni Fen, mukhang malaki na ang kapatid ko, alam na niya ang magpaliwanag para sa sarili niya. Sinabi ng ating bida, sa tingin ko naging masyado yata akong direkta. Sinabi ni Fen, medyo naging prangka ka sa sinabi mo. Muling sinabi ng ating bida, oh, ngunit totoo naman yung sinabi ko. Sinabi ni Fen, ang pag-alam nito sa katotohanan ay isang bagay, at ang isa pa sa pagsasabi nito ng malakas. At sigurado akong alam din ni Hua Fo, hindi lang niya kayang dalhin ang sarili niya sa ngayon. Sinabi muli ng ating bida, magkaganon man, ay hindi maganda ang pakiramdam ko tungkol dito. Ngumiti si Fen, at kamandat ito, ang pagpapawis ay ang pinakamahusay na lunas para sa pagtanggal ng stress. Napatingin ang ating bida kay Fen, sabay sabi, ano naman kalokohan yan? At kailan pa naging pampatanggal ng stress ang pagpapawis? Bago pa sumagot si Fen, mabilis na hinailan nito sa braso ang ating bida. At sinabi, pumunta tayo sa likod bahay at tayo ay mag-ehersisyo. At titignan ko rin kung nagawa mo ngang patamaan ang bato ng 10 beses. Sinabi ng ating bida, talagang mahilig ka sa martial arts di ba? Okay, sasama na ako sayo, maya-maya pa, ay malakas na umindayog ang bato na malakas na natatamaan ng arnis. At ang sa panghuli isang malakas na tama ang pinakawalang ng ating bida. Sapul muli ang bato, matapos ay mayabang na tumayo ang ating bida habang inilagay nito sa ibabaw ng kanyang balikat ang arnis at sinabi, nakita mo naman di ba? Nagawa ko na, wow, napahanga na sinabi ni Fen, muli ay nagdagdag ito ng mga bato at itinali ito sa puno at nakangiting nitong sinabi,
Yuan Hua, lagi kong alam na matalino ka sa iyong pag-aaral ngunit, parang may talento ka rin sa martial arts. Nang matapos itong maitali sa puno, kinuha nito ang arnis at naglakad pumwesto ito malapit sa batong nakasabit sinabi, sige, ngayon naman ay subukan nating ang 6 na bato. Pumorma ito na tila may kalaban at mabilis itong tumalo na parang lumipad sa ere, na tila may kalaban habang nakikipag-espadahan. Napahanga naman ang ating bida at mabilis na pumalakpak. Sinabi nito, wow, iyan ay kahanga-hanga, at nang matapos ay nakangiti itong lumapit sa ating bida at sinabi, kapag na-master mo na ito, madali mo nang maaasahan ang iyong sarili sa mga bandido sa bundok. Kaya magsanay ka pa ng mabuti, nakangiting sinabi ng ating bida, oo, Hua Fen, gagawin ko. Ngumiti si Fen, at sinabi, mabuti kung ganun, ngayon ay isunod naman nating ang pagharang. Lumipas ang oras, habang nakatayo si Fen, sinabi nito sa ating bida, subukan mo na salakayin ako ngayon. Agad hinawakan ng ating bida ng mahigpit ang kanyang arnis at pumosisyon ito. Sinabi nito sa kanyang isipan, ilang beses na akong mag-practice ng paulit-ulit na saksak. Matapos ay mabilis itong umatake, at sumigaw, ayan na ako. Mabilis ang kanyang mga kilos sunod-sunod ang kanyang pag-atake at pagsaksak ng kanyang arnis subalit mabilis din ang kilos ni Fen, sa bawat atake ng ating bida ay maliksi nakakailag ito. Maging sa paghampas ng arnis ay mabilis din itong nahaharangan. Mabilis pinag-aaralan ng ating bida ang kilos ni Fen, may nakita akong nakabukas. Doon, sabay tinalo nito ng ating bida, sabay hampas ng arnis, subalit mabilis na harang muli ito ni Fen. Mabilis siyang umatras at sinabi sa kanyang isipan, hindi maaari ito. Naharangan na naman niya, tumitig ang ating bida kay Feng, at sinabi, mukhang dapat kong seryosohin ito. Dapat ay panatilihin ko ang aking distansya at itutok ulit sa kanya nang makakita ulit ako ng nakabukas. Habang humakbang ang ating bida ng paatres, matapos ay napahinto ito. Isinaksak ni Fen, ang arnis sa tagiliran ng ulo ng ating bida, nabigla ito at hindi agad nakagalaw kundi ang mata lang niya. Sinabi ng ating bida, ahaha, hindi ko ito nakita, natawa si Fen, at sinabi, Yuan Hua, ang galing mo. Ngunit bakit tila nawala ka sa focus mo? Ngunit iniugoy-ugoy mo lang ang iyong espada pagkatapos mong pag-aralan ng aking galaw. Baka imbes na kahanga-hanga ay mauwi ka sa kababalaghan. Haha, sabay akbay ni Fen, sa kapatid. Malungkot na sinabi ng ating bida na, hindi man lang kita matamaan kahit isang beses lang. Paano ba ang ginagawa mo niyan? Paano mo nahaharangan ang atake ko? Kailangan kong pumunta pa, sa palengke bukas, kaya sa tingin ko dapat na akong pumasok at magpahinga. Agad na tumugon si Fen, at sinabi, sige patuloy ka na magsanay ng masigasig. At sa susunod hindi na ako magpapagaan sa iyo, sige. Sagot ng ating bida, agad humakbang na ng patalikod ang ating bida kay Fen, para pumasok sa loob ng bahay. Sinabi pa ni Fen, sayang talaga ang galing niya. Samantala, sa kalaliman ng gabi, sa isang pandayan, maririnig ang mga tunog na pinipitpit na bakal, mga buga ng usok at mga tinunaw na bakal. Dumating doon ang manggagamot na Feng, lumapit ito sa isang lalaking nagpapanday. Naabala ba kita? Agad na lumingon ang lalaki, ikaw pala, manggagamot na Feng. Tumayo ito at nagpunas ng pawis. Kumusta na po? Tumingin-tingin sa ibang bakal ang matandang Feng, at sinabi, napadaan lang ako. Kinuha ng lalaki ang takure at sinabi, gusto niyo po ba ng tsaa? Ngunit, ano ba ang dahilan na napadpad ka ng ganito kalalim na oras ng gabi? Kinuha nito ang tsaa at humigop, matapos ay sinabi, umaasa ako na may magagawa ka para sa akin. Natawa ang lalaki at sinabi, haha, hindi ito ordinaryong bagay, nakikita ko kung paano ka nag-aalangan na tanungin ako. Agad may kinuha ang matandang Feng, isang papel at inabot ito sa lalaking panday. Binuksan ng lalaki sa pagkakatiklop at nang makita ang mga nakaguhit na larawan. Ano, ang mga bagay na ito Ginoong Feng, sinabi ng matandang Feng, ang mga yan ay mga tools, na ginagamit para sa medikal na paggagamot. Bahagyang nagtaka ang lalaki sa tingin niya ito ay kakaiba. Sabay sabi nito sa paggagamot po, gumagamit ka ba ng mga ganitong tools sa paggagamot ng mga pasyente? Agad na sumagot ang matandang Feng, hindi sa akin, para yan kay Hua Fu.
Ang ibig kong sabihin, kay Young Master Hua. Ano po kay Young Master Hua? Oo, napakabata pa niya ngunit siya ay kakaiba. Kinabukasan, habang papunta sa palengke ang ating bida, nakita niya ang dalawang lalaki, na naglalako sa labas ng kanilang bahay. Naku, nandito ka na pala, magandang umaga sa inyo. Oo nga pala, hindi ka ba pumunta kahapon? Sinabi ng lalaki, pasensya na, ngunit ang bundok ng Mashen ay dinagsa ng mga bandido kamakailan, kaya hindi ako makapunta dito. Sinabi naman ng ating bida, kaya pala, pwede ko na bang tingnan muna yon mga dala mo? Lumuhad ang ating bida para makita ang mga dahon na nakalatag. Naaalala ko ang nabasa ko tungkol sa mga halamang gamot, ngunit dapat ay hindi nakakalason. Maaari mo bang sabihin sa akin kung ano ang bawat halaman gamot na ito? Agad sumang-ayon ng lalaki at sinabi, ang isang yan, ay tinatawag na wolfbane, ang katas mula sa mga ugat ay ginagamit sa pangangaso. Siguradong makamandag na halaman gamot ito, magkano ang lahat ng ito? Agad sumagot ang isang lalaki, ito ay magiging 200 sa kabuuan. Ngumiti ang ating bida at inabot ang pera, at sinabi, salamat po Ginoo, narito ang 500 idinagdag ko pa bilang tanda ng pagpapahalaga. Agad natuwa ang lalaki, wow maraming salamat po. Sinabi pa ng ating bida, pupuntahan ulit kita sa susunod kung kailangan ko pa ng halaman gamot. Maya-maya pa ay lumakad ng palayo ang dalawang tinderong lalaki. At sinabi nito, salamat muli Ginoo, sana ay makita muli kita. At huwag mag-atubiling ipaalam sa amin kung kailan mo kailangan ng aming mga serbisyo. Kumaway ang ating bida at sabay sabing sige po, at mag-iingat kayo, at habang hawak ng ating bida ang halamang gamot, sinabi nito sa kanyang isipan, mayroon maraming mga halamang gamot upang patakbuhin ang mga pagsubok ngayon. Pumasok sa kanyang isipan ang kanilang ina. Kinuyam nito ang kanyang kamao kasama ng halamang gamot at nakangiting sinabi, sa wakas makakagawa na ako ng anesthetic para kay nanay. Samantala, maya-maya pa ay tumuloy ang ating bida, sa palengke, ngunit nilagpasan niya muna ito. Tumuloy siya sa lugar ng squatter, patuloy siyang naglakad at nagtanong-tanong ito kung saan ang bahay ng kanyang hinahanap. Hanggang sa may nakapagturo ng bahay nito, humakbang siya palapit sa bahay. Agad niya hinawi ang tila kumot na nakatabing sa bahay ng lalaki. Magandang araw, paumanhin, agad bumangon ang lalaki nang makilala nito ang ating bida. At sinabi, manggagamot ho narito po pala kayo. Habang napakamot ng ulo ang lalaki, pagpasensyahan nyo na lang po ang pagpunta nyo dito sa aming mabahong bahay. May sasabihin sana ang ating bida nang tumawag ng atensyon niya ang huni ng daga. Agad napatingin siya sa direksyon ng mga nakakulong na daga. Pumasok sa kanyang isipan ang batang nagtaas ng kamay. Huhulihin ko po siya para sa inyo Ginoo, at bilang kapalit po, maaari niyo bang bigyan ng deskwento sa pagpapagamot ni tatay? Agad sinabi niya sa kanyang isipan, oh, wow, ang batang iyon ay hamuli ng maraming daga para sa akin. Lumapit ang ating bida at sinulyapan ang paa ng lalaki, at sinabi, kumusta na ang mga paa mo? Mukhang bumubuti na po siya. Hinawakan nito ang paa ng lalaki at tinanggal ang pagkakabenda nito at sinabing, hayaan mo akong matignan muli ito. At nang matanggal nito ang benda at napagmasdan ang sugat ng lalaki, bahagyang nagulat pa ito. Alam ko na, sinabi nito sa kanyang isipan, na puno ng nana ang kanyang mga sugat dahil hindi pa ito nadidisinfect ng alcohol. Agad kinuha nito ang bote na pinaglalagyan ng alak. At sinabi, mabuti pa ay kailangan nating disinfect ang iyong sugat sa binti. Agad nang laki ang mata ng lalaki nang makita at naamoy ang alak. Iyan ba, ay alak? Agad napatingin ang ating bida sa mukha ng lalaki at sinabi, bakit? Gusto mo ba ng alak? Napakamot ang lalaki at tila ba ito ay naglalaway. At sinabi ng lalaki, haha, oo ngunit hindi ko kaya ang magkaroon ng ganyan. Kumuha ng malinis na tela ang ating bida at sinalinan nito ng alak. Sinabi ng ating bida, sa lalaki, na gagamitin niya ang alak para i-disinfect ang sugat nito. At ang kailangan mo lang gawin ay ibabad ang isang piraso ng tela ng alak at idiin ito sa iyong sugat. Sinabi naman ng lalaki, okay lang ba kung iinumin ko ang natitira nito? Manggagamot ho natatawang sumagot ang ating bida, at sinabing haha, ibig mo bang sabihin yun alak? Hahaha, sige po, kung yan ang gusto nyo, ngunit
Tila ba nanakat ang ating bida, at muling nagpatuloy sa sinabi, basta ba ang kailangan lang nating gawin ay putulin ang inyong binti kapag ito ay hindi na gumaling, kasi wala na yun alak na pang-disinfect ng iyong sugat, hihiwin ko lang naman tapos ay tatadteren. Na iminwestra ang kamay ng ating bida, agad natakot ang lalaki at agad pinagpawisan nito dahil sa panahon na yun ay wala silang kaalaman. Sinabi ng lalaki hindi na po, sabay tanggi ng kanyang kamay. Nakangiting sinabi ng ating bida, sige, tapos na ako mag-disinfect sa sugat mo. Ngayon ay may gagawin ako sa mga daga na hinuli sa akin ng anak mo. Natawa na lang ng mapakla ang lalaki at sinabi, sige po. Sige po, tulad ng sinabi nyo, maya-maya pa ay hinarap ng ating bida ang mga daga sa kulungan. Sinundot-sundot niya ito ng chopsticks na nilagyan niya ng herbal na may lason. Ngunit tila ba nahihirapan itong pakainin, dahil parang inaamoy-amoy lang ito. Napahawak ang kanyang kaliwang kamay sa ulo, habang ang kanang kamay, ay pilit na nilalawit ang chopsticks, sinabi nito sa kanyang isipan, nakakadismaya ito. Sige na naman, kainin nyo na ito, sana ba kung may pang-iniksyon ako, nakita ito ng lalaki at sinabi, manggagamot hua, bakit mo sinusubukang lasunin ang mga daga? Sinabi ng ating bida, may sinusubukan lang ako, habang patuloy ito sa ginagawa, matapos ay tumingin ito sa lalaki at muling pinagpatuloy ang sinasabi, sinusubukan kong maghanap ng halamang gamot na pansamantalang nagdudulot ng kawalang ng malay. May kilala ka bang alam tungkol sa mga makamandag na halamang gamot? Sinabi ng lalaki, ako mismo ay medyo pamilyar sa mga makamandag na halamang gamot, ngunit hindi ako sigurado kung mayroon bang ganoon halamang gamot. Naputol ang kanilang pag-uusap ng isang boses ng bata ang nagsalita. Sinabi ng batang lalaki, narito na po ako. Hinawi ng batang lalaki ang kurtina na nagsilbing tabing ng kanilang bahay, nang mapansin nito ang ating bida, nako, kayo po pala manggagamot hua. Agad natuwa ang ating bida at sinabi, mabuti at dumating ka, mahusay ang timing mo. Agad iniabot ng ating bida ang isang sisidlan, at sinabi, eto gamitin mo ang alak na ito upang disimpektahin ang sugat ng iyong ama sa halip na tubig. Mabilis na inabot ng bata ang sisidlan at sinabi, hindi po ba masyadong mahal ang alak na ito? Agad na esenenyes ng ating bida ang kamay at sinabi, huwag mo nang alalahanin pa yun. Sinabi ng batang lalaki, ngunit paano po kung ito ay inumin ni tatay? Tumingin ang ating bida sa lalaki na tila nananakot muli na ngumisi-ngisi pa. At sinabi, mabuti at kung gagawin niya yun, ay mapipilitan akong putulin ang kanyang mga yon, sabay sulyap sa lalaki. Muahahaha, nagtataka naman nagtanong ang bata, sinabi nito, ano po ang puputulin niyo? Agad naman natakot ang lalaki at sinabi, nangangako po ako na hindi ko yan iinumin. Matapos ay tumingin ang ating bida sa bata, tinawag niya ito sa pangalan. Wuwo, agad nagtanong ang bata kung bakit, sinabi ng ating bida, nais kong tulungan mo ako sa isang bagay. Humakbang ito palabas ng bahay na kasama ang bata, na habang dala ang mga daga. Sinabi ng ating bida, kaya, sinasabi mo ba na may abandonadong bahay na malapit dito lang? Sinabi naman ng bata, opo, ito po ay isang perpektong lugar para subukan ang mga daga. Habang patuloy itong naglakad, maya-maya pa, dito na po tayo. At yan na po, agad pumasok ang bata at sinabi, ang isang matandang babae at ang kanyang mga apo ay dating nakatira dito. Nang siya po ay pumanaw, ang kanyang mga apo ay pumasok sa trabaho sa courtesan house. Hinawi ng ating bida ang tila kurtina na pinto, at sinabi sa kanyang isipan. Lahat ng tao ay dumaranas ng hirap, matapos ay inilapag nila sa sahig ang mga nakakulong na daga at naupo. Tila pinagmasdan pa nila ito, sinabi ng ating bida sa batang si Wuo, paano mo pakainin ang mga daga ng barley na ibinabad sa lason? Sinabi ng bata, hindi po ba nila kinain, ganun ba katalino ang mga daga? Sinabi ng ating bida sa bata, ang masasabi ko lang sila ay kumikilos ng higit sa kanilang ugali at sila ay tumatangging kumain na kahit isang kagat. Marahan na nag-isip ang batang si Wuo, at sinabi, ganoon po ba, bakit hindi po nating subukan ipasok ang barley ng malalim sa kanilang lalamunan para hindi nila ito may suka? Agad natuwa ang ating bida sa ideya ng bata si Wuo, at sinabi, sige, bubuksan ko ang mga bibig nila, at ilagay mo ang barley. Agad kumuha ng isang daga ang ating bida, hinawakan ito ng dalawa niyang kamay,
habang panay ang palag ng daga. Bilasan mo, agad na tumugon ang bata, agad ipinasok ng bata ang kanyang daliri para maipasok sa lalamunan ang barley nitong hawak. Sinabi ng ating bida, isa pa, kailangan nating gawin ito na kumain na hindi bababa sa 5 butil. Opo, Ginoo, tugon ng bata, matapos ay inilapag nito sa sahig ang daga, lumipas ng ilang sandali ay nagkikisay na ang daga. Sinabi ng ating bida, ang lason ay tila gumagana ng mahusay, 1 minuto pa ba? Nakatingin ang batang si Wuo sa daga at sinabi, para po siyang mamamatay na. Muling itinaas ng batang si Wuo ang kamay na may hawak ng butil ng barley at sinabi, subukan po natin ang 4 na butil sa pagkakataon nito. Inilapag ng ating bida ang mga wala ng buhay na daga at inihel-era ito, manggagamot hua? Tawag ng batang si Wuo, subalit nakatutok pa ang ating bida sa mga nakakulong na daga. Sinabi niya sa kanyang isipan, ang LD50 ba ay halos katumbas ng 2 butil, gayunpaman ay mas tumatagal ito kaysa sa naisip ko. Habang ang batang si Wuo ay nasa harapan ng nakahilerang daga, malungkot na tila ito ay iiyak, sumulyap ito sa ating bida at sinabi, namatay din po ang isang ito. Note, ang LD50 ay ang dosis na kinakailangan upang patayin ang kalahati ng mga miyembro ng isang nasubok na populasyon sa mga pagsusuri sa hayop na kilala rin bilang isang nakamamatay na dosage. Agad tumayo ang ating bida at sumulyap sa bata at sinabi, Wuo, manatili ka dito at tignan kung gaano katagal bago namatay ang mga daga. Tumingin ang bata si Wuo, at sinabi, ano po? Ngunit kailangan ko pong matulog ng maaga para pumasok sa trabaho ng madaling araw. Agad dumukot ng pera ang ating bida at ibinigay ito sa batang si Wuo. Heto ang 5 liang na dapat ay maging sahod mo bukas, at para hindi mo na kailangan pang magtrabaho sa ibang lugar. Habang hawak ng mga kamay ng batang si Wuo ang perang ibinigay ng ating bida, ay bahagyang nagulat ito at sinabi, ano po? 5 liang, ngunit ito po ay sobra. Habang nakatitig ito sa pera. Sinabi ng ating bida, well, ako ang pumili kung magkano ang babayaran ko sa'yo, bata. Aalis na ako, hinawi nito ang kortinang kumot, habang ang batang si Wuo ay tulala pa rin sa inabot na pera ng ating bida. Lumipas ang mga oras, hanggang sa nakauwi na siya sa kanilang tahanan, naghihikab pa siya nang binuksan niya ang kanilang tarangkahan. Agad na bigla ito at napatingin nang makita niya na may kamay na umakbay sa kanyang balikat. Nakabalik ka na, Yuan Hua? Nakahanda ka na ba na magpawis ngayon? Tumingala siya at sinabing Hua Fen, ngunit medyo pagod ako ngayon. Agad niyakap ng pasakol ni Fen, at bahagyang pakaladkadhin ayla ang ating bida at sinabi, anong pagod na sinasabi mo? Ang isang kabataan tulad mo ay dapat laging masigla. Tumahimik ka na at tayo na, sinabi ng ating bida, oo na, sige na, pwede ba tayong maglakad ng dahan-dahan lang? Lumipas ang mga oras, sa gitna ng bakuran sa likod bahay. Sinabi ni Fen, naaalala mo ba ang kasanayan sa pagharang na ipinakita ko sa iyo kahapon, na iwinasiwa sa hangin ang hawak nitong arnis? Biglang pumosisyon nito, at sumigaw sige harangan mo na ako, at humakbang-hakbang pa ito. Sinabi ng ating bida, niloloko mo ba ako, at sinabi sa sarili, kahit paano nakahinga muna ako, sa bagay, susubukan kong muli. Hinawakan ng mahigpit ng ating bida ang arnis, matapos ay mabilis umatake si Fen. Tila ba ang tingin niya kay Fen, ay lumipad sa sobrang bilis. Napatigagal ang ating bida at sinabi sa kanyang isipan ang bilis niya. At tila ba may napansin ng ating bida, isang mabilis na enerhiya na nagmula sa paligid ng katawan ni Fen, gulat na nakita yon ng ating bida. Ano yun? Habang hawak ng ating bida ng mahigpit ang arnis at itinaas, sinabi niya sa kanyang sarili, ano ang mga yon? Nang sumugod si Fen, ipinaling nito ang hawak na arnis. Matapos ay mabilis siyang tumalon at bahagya siyang dumistansya. Nagtataka naman si Fen, hinaharangan niya ang atake ko. Sinabi ng ating bida, Hua Fen, ano yun nakita ko? Ngayon lang, may nakita akong papalapit sa akin. Sinabi ni Fen, ikaw, talagang dapat ay hinarangan mo agad ngayon? Sinabi ng ating bida sa isipan, imposible yun. Tumayo si Fen, at inilagay muli ang arnis sa balikat at mayabang na sinabi, hindi ko inaasahan na magagawa kong labanan ng iyong sarili, laban sa aking panloob na lakas. Muling sinabi ng ating bida sa kanyang isipan, siya ay hindi kapanipaniwala.
Sinabi pa ng ating bida, ito ba ay panloob na enerhiya? Parang katulad ba, nung ginagamit ng master na mandirigma? Tila ba nag-isip pa si Fen, dahil hindi nito alam ang sinasabi ng ating bida, nagkamot ito at sinabi, ha? Oo, kilala rin itong panloob na puwersa ng enerhiya. Tila tuwang-tuwa naman ang ating bida na may halong paghanga. Kinuyam ang dalawang kamay at sinabing, Hua Fen, maaari mo bang ituro sa akin ang panloob na puwersa ng enerhiya ang mga teknik nito? Patuloy na nagkakamot ng pisngi si Fen, at sinabi, oh, sige mamaya na natin pag-usapan yan. Pero sa ngayon magsanay muna tayo, sabay umakto ito na iwinasiwas nito ang arnis. Sinabi ng ating bida sa kanyang kuya Fen, at tila nagyabang na sinabi nito, magpustahan tayo. Kung mahaharang kita sa isang pagsubok, kailangan mong turuan ako. Ngumisi si Fen, at sinabi, naku, para yatang may isang tao na nakasakay sa kanyang mataas na kabayo. Matalinghaga nitong sinabi, maya-maya pa ay nagsagupaan ang dalawang arnis. Lahat ng atake ni Fen, ay nahaharang ng ating bida. Tumalon si Fen, at sinabi, naharangan mo ulit, sinabi ng ating bida, ngunit nataman ako ng 2 beses. Matapos ay napaupo ang ating bida, sinabi ni Fen, ano? Pagod ka na ba? Hinihingal na sinabi ng ating bida, hindi mo ba naisip na medyo nagiging malupit ka na sa nakababatang kapatid mo? Ha, napatingin si Fen sa ating bida tila napansin niya na may kakaiba sa kanyang kapatid. Sinabi pa nito sa kanyang isipan, tumagal ng ilang taon ang aking pagsasanay para ma-master ko ang kasanayan na iyon, ngunit nagawa niya ito sa loob ng ilang araw lamang. Habang patuloy pinagmasdan ng ating bida na nakaupo sa lupa at nagpupunas ng pawis. Matapos ay naglakad ito at sinabi, tatawagan kita para tumuloy tayo sa Hangshu Inn, at turuan ka muli sa isang bagay na mabuti. Agad na nagreklamo ang ating bida habang nakaluhod ito na nakaupo at sinabi, ano? Hindi ba tayo pwedeng manatili sa bahay? Pagod na ako. Sinabi naman ni Fen, hindi ka na sumama sa akin simula nang bumalik ka mula sa zoo show, halika na, bilisan mo na, nagugutom na ako, naiinis na iiling-iling habang tumatayo ang ating bida, at sinabi oo na, sige na, at sinabi sa kanyang isipan, ang taong ito ay napakasigla sa lahat ng oras. Maya-maya pa ay nagtungo na sila sa lugar na sinabi ni Fen. At habang nakaakbay si Fen, sa ating bida nakasalukuyan na naglalakad silang magkapatid. Sinabi ni Feng sa kanya, may gusto ka bang kainin? Nakangiting sumagot ang ating bida at sinabi nito, ang isang mangkok na noodles ay ayos na sa akin. Sinabi naman ni Fen, uy wag mong mamaliitin ang kuya mo. Kakain pa tayo ng karne, at magkaroon ng isang bote ng alak. Basta huwag mo lang sabihin ang tungkol dito kay Huafo, na bumili ako ng alak. Agad na sumang-ayon, ang ating bida, sinalina ng ating bida ang baso ni Fen, ng alak at sinabi, hawakan mo na ang iyong tasa Huafen. Sinabi ni Fen, ikaw na ang nagsali ng alak sa baso ko? Kamandat ang ating bida at nakangiting sinabi, ang unang baso ay laging tinatawag na tagay. Itinaas nito ang hawak na baso. Agad nagtaka si Fen, sa wika na sinabi ng ating bida, sinabi nito, ano kamo tagay? Sinabi ni Fen sa kanyang isipan, itong batang bastos na ito, natutunan na ang lahat ng uri ng kakaibang salita sa zoo show. Inangat ng ating bida ang kanyang baso, at sinabi, ipinagdiriwang ko lang ang aking unang inumin na kasama ka. Ito ang kailangan lang natin gawin, ay hawakan ang ating mga baso at idikit ang mga ito. Nakangiti sinabi ni Fen, ganito ba? Agad na pinagdikit nito ang 2 baso. Matapos ay uminom ng alak, sinabi sa kanyang isipan, phew, masarap siya, napakatagal na rin. Simula nung uminom ako ng alak, maya-maya pa ay nakarinig ito na tila nagmumura at tila ito ay nag-aaway na malapit sa kanilang pwesto. Napasulyap ang ating bida sa nag-aaway at sinabi sa kanyang isipan, noon naisip ko na ang mga bagay ay mapayapa kamakailan. Mula sa pwesto ng ating bida, maririnig at tila may nag-aaway na hindi kalayuan sa kanila. Maririnig ang tila mga suntok at pagbagsak ng nag-aaway. Napatingin ang ating bida at si Fen, maging ang mga tao na kumakain doon, agad pinatungan ng lalaking si Zhang Pan, ang lalaki si Changde, na napahiga dahil sa pagkakatulak nito. Sinabi ni Zhang Pan, bakit matapos ay minura ito?
Sinabi naman ni Changde, na nasa ilalim meron lang hindi pagkakaunawan dito. Muling sinabi naman ni Zhang Pan habang nasa ibabaw ni Changde. Huwag ka nang magpalusot pa bastos ka, ang lakas ng loob mong paglaruan ang mga kaibigan nating babae. Agad nagpaliwanag muli si Changde, at sinabi, hindi ganang yun nagkamali ka ng pagkakaintindi. Subalit hindi nakinig si Zhang Pan, mabilis umigkas ang kamao nito matapos ay muling inulit. Agad sinaway ito ng kasama nilang babae, at sinabi tumigil na kayong dalawa. Subalit hindi nagpaawat si Zhang Pan, at sinabi pa, huwag mo akong pigilan. Ang bastos na ito ay kailangan matigil ang kanyang kalokohan. At muling sinuntok ito ng paulit-ulit, napatingin ang ating bida at sinabi sa kanyang isipan. May mga bagay na maaaring maging mapanganib kung ang taong yun ay patuloy na matatamaan. At muli damapo ang kamao ni Zhang Pan sa mukha ni Changde, at sa pagkakataon na yun ay bahagyang napamulat ang ating bida, at sinabing teka. Ang suntok na yun na tila damapo sa isang delikadong lugar. Tila ba nang hina na si Changde, napadaing ito at tuluyan na itong nawalang ng malay. Sinabi pa ni Zhang Pan, kausapin mo ako bastos ka? Ngunit hindi na kumikilos pa si Changde, tila ba natakot at nagulat si Zhang Pan, at sinabi, ha? Hoy, anong nangyari sa'yo? Na ginalaw-galaw pa ito ni Zhang Pan, at inalag-alog. Ngunit hindi na kumikilos pa si Changde, maririnig ang mga bulungan ng mga tao sa paligid. Nako, mukhang namatay siya, binugbog siya ng lalaking yun hanggang sa mamatay. Agad napatayo si Zhang Pan, takot na takot ito, at sinabi, hindi ko siya pinatay, hindi maaari ito. Napaluhod ang babae at agad na umiyak, sinabi nito, Changde. Gumising ka, huwag kang mamamatay ng ganito, na inalag-alog ang lalaki. Napasigaw si Zhang Pan, at sinabi nito na hindi maaari. Mabilis na tumalikod ito at tumakbo, na hindi makapaniwala na nagawa niya ito. Nakatingin lang si Fen, at nakahalukip-kip ito at sinabi, masama ito. Posible bang mamatay ng ganon kadali? Tumayo ang ating bida at sinabi, dapat akong lumapit at tingnan. Agad sinaway ito ni Fen, at sinabi teka, Yuan Hua, subalit nakalapit na ang ating bida sa lalaki. Naupo ito sa tabi ng lalaking walang malay at sinabi sa babae, maaari ko bang tingnan ang kalagayan niya binibini? Tinignan nito ang lalaki at inangat ang kanyang kamay, habang nakatingin naman si Fen, at ang babae, maging ang mga taong nakasaksi sa gulong nangyari. Bahagya pa nagulat ang ating bida, nang tinignan ng lalaking walang malay. Sinabi nito sa kanyang isipan, naku, nilagay niya ang dalawang daliri sa may leeg at pinulsuhan niya ito, hindi na siya humihinga. Wala ring ako maramdaman na pulso, ito ay, agad kinabahan nito. Isang cardiac arrest, note, ang cardiac arrest ay bigla ang hindi inaasahan pagkawala ng function ng puso, paghinga, at kamalayan. Agad lumapit ang lumuluhang babae at nagtanong ito sa ating bida, paumanhin Ginoo. Ikaw ba ay isang manggagamot? Agad tumugon ang ating bida at sinabi, oo, ito ay isang malalang sitwasyon, kaya maaari ba napayagan mo akong gamutin siya? Nag-alanganin naman si Fen, at tila ba sinaway pa ito at sinabi, Yuan Hua, ano ba ang balak mong gawin? Tiniklop ng ating bida ang manggas ng kanyang damit na suot, at sinabi, makikita mo rin, hinawakan ng ating bida ang noo ng lalaki, na bahagyang itiningala, pagkatapos inilagay ang dalawang daliri sa ilalim ng baba, matapos ay inilagay sa dibdib ang dalawang kamay na pinagpatong, at sinabi sa kanyang isipan, ngayon ay gagawin ko na, ang magsagawa ng CPR. At madiin itong nagpump, at nagpush, buo ang kanyang loob, ayaw niya itong mawalang ng buhay, sa bawat pump ng pag-asa, at sa bawat push ng buhay. Sinabi nito sa kanyang isipan, damn it, di ba dapat nagigising na siya ngayon? At tila medyo bata pa siya, paulit-ulit niya itong ginawa. Ayaw niyang huminto, alam kong may pag-asa, sige na. Huminga ka na, maya-maya pa ay bahagyang pinisil nito ang ilong at ibinuka ang bibig. Matapos ay inilapit ang kanyang bibig at binugahan niya ito ng hangin. Gulat na gulat si Fen, na tila nandiri ito sa ginawa ng kapatid, at maaaring iniisip ng mga nakasaksi ay bakla ito. Pasiga pa na sinabi ni Fen, ano ba ang ginagawa mo sa lalaking yan? At maging ang mga tao na nanunood doon ay sinabi, Ginoo, siya ay isang patay na.
Sinabi pa ng isang lalaki, itigil mo na yan, wala na siya. Kumilos si Fen para lumapit sa ating bida at sinabi, tama sila. Wala na siya, hindi niya ito pinansin, muling nagpatuloy ang ating bida sa pagpump at sa pagpush. Makikita sa kanyang mukha ang determinasyon, at kahit napapagod at pinagpawisan na ito, sinabi ng ating bida sa kanyang sarili, ililigtas ko siya, ha? Sa kahit anong mangyari, at tila ba napipiko na ito, itinaas nito ang dalawang kamay, sige na. Huminga ka na, sabay baksak nito sa dibdib ng lalaki. Tila ba pinakinggan ang kanyang hiling, bigla dumilat ang lalaki, at inubo-ubo ito. Napamulat ng mata si Fen, at hindi makapaniwala, at sinabi humihinga na siya. Maging ang mga nakasaksi ay hindi makapaniwala na panganga ang mga ito, agad naman tinawag ng babae ang lalaki. Changde, sabay sabi sa isipan nito, talagang bumalik ang buhay niya. Habang napatulala pa ito, agad nagbunyi ang mga nakasaksi, maging si Fen, pinunasan naman ng ating bida ang kanyang pawis sa kanyang noo, na tila ba ito ay nabunutin ng tinik, bumuga ito ng hangin at sumulyap sa lalaki na unti-unti bumabangon. Sinabi ng ating bida sa kanyang isipan na nagpupunas pa rin ng pawis. Buhay na siya, nang bumalik sa ulirat ang lalaki, tila nagtataka ito na napahawak sa kanyang ulo, agad tinanong ang babae, ano ba ang nangyari Yuyan? Inis na sinabi ng babaeng si Yuyan, nakakainis ka. Paano mo napasok ang iyong sarili sa isang kahangalan na away sa iyong kaibigan? Hinanap ng lalaking si Changde, ang kanyang kaibigan na nanakit sa kanya, agad niya tinanong ito sa babae. Nasaan ba ang bastos na si Zhang Pan, na tila lumingon-lingon pa ito? Si Zhang Pan, ay agad tumakbo nang makita kang namatay, sabay mura nito. Hindi makapaniwala ang lalaki sa nalaman, sinabi pa nito, ano? Ako, namatay? Tumayo ang ating bida at sinabi, ikaw ay namatay na kanina lamang. At kung hindi ka natulungan malaman ay hindi ka na magigising pa. At ang mahalaga ay nakapagpahinga ka, kaya manatili ka muna sa ngayon sa iyong pwesto. Tumingin ang lalaki at sinabi, ikaw ba ang nagligtas sa akin Ginoo? Ngunit paano, tila hindi alam ng ating bida kung ano ang tamang isagat sa lalaking si Changde, napakamot pa ito sa pisngi at sinabi, kasi, nag-execute ako ng CPR. Ito ay isang pamamaraan na ginagamit upang iligtas ang mga tao, at kapag nahulog ito sa biglaang pagkakashock. At habang magkausap ito, ay napahawak ang lalaki sa kanyang ulo, napangiwi ito dahil tumindi ang sakit ng kanyang ulo. Ang ulo ko, bakit sobrang sakit? Humalukip-kip ang ating bida at sinabi, ito ay dahil ang ulo ang unang bahagi ng katawan. Na nakakatanggap ng shock kapag huminto ang tibok ng puso, at may posibilidad na mamatay ka kapag gumalaw ka kaya iminumungkahi ko na humiga ka. Nagulat ang lalaki at sinabi, oo, Ginoo, sinabi pa ng ating bida, ayos lang kung gumalaw ka ng kaunti, ngunit huwag lang masyado, sinabi ng lalaki, maraming salamat Ginoo, at gusto kitang bayaran bilang pagpapahayag ng aking pasasalamat, agad napakamot ng ulo ang ating bida. Sabay sinabi nito ibig mo bang sabihin gusto mo akong bayaran, at sinabi sa kanyang isipan, oo nga naman, sa tingin ko ay magiging kakaiba, kung wala akong matatanggap na kapalit. At sa palagay ko ay nagiging maayos naman, dahil mukha naman mayaman sila, sabay sulyap sa magandang kasuutan ng babae. Tumawa ang ating bida at sabay kamot ng batok, at sinabi siguro pwede na ang kahit konti lang. Hahaha, agad inilabas ng lalaki ang isang pirasong pilak. At sinabi, tutal naman ay nandyan ka na, please kunin mo na ito. Napahanga ang ating bida, at sinabi wow, isang pilak na tail. Maging si Fen ay napahanga, sinabi ng ating bida, ngunit ito ay labis, at wala man lang akong maisusukli. Ngumiti ang lalaking si Changde, at sinabing, ano ka mo sukli? Ito ay katawa-tawa, ako ay iniligtas mo sa kamatayan, wala ito kumpara sa ginawa mo para sa akin. Malugod itong tinanggap ng ating bida at sinabi, kung ito ay ipipilit mo. Salamat, agad tumawag ng pansin sa kanila ang isang sigaw, na agad nilang ikinalingon. Yuyan, sigaw nito, na nagmamadaling lumapit sa kanila. Nagdala ako ng manggagamot, sigaw nito at nang makalapit, gulat na sinabi pa ng lalaki, Changde, akala ko ay patay ka na. Inis na sinabi ng lalaking si Changde, ang kapal mo rin. Kalimutan mo na.
Ito ay wala ng halaga pa. Sinabi naman ng babae, kung ganun. Ang dahilan kung bakit ka umalis ng ganyan ay para kumuha ka ng manggagamot at hindi para tumakas. Inis pa rin na sinabi ni Changde, bakit hindi ka nagdala ng tagalinis ng patay sa halip na manggagamot? Tumalikod naman ang ating bida at sinabi sa kanyang Kuya Fen, sa tingin ko ay oras na para, tayo ay umalis na sa eksena ito, Hua Fen, tama ka nga. Sagot ni Fen, na napalingon pa ng bahagya habang nakangiti. Sinabi naman ng lalaking si Zhang Pan, ngunit, bakit pa, anong ang nangyari? Maayos ka naman, inis na sinabi ng babae, si Changde, ay namatay na at nabuhay muli. Galit na sinabi ni Changde, ikaw, pinatay mo ako tapos sasabihin mo na ayos lang ako, sinabi naman ng babae, at kung hindi dahil sa manggagamot na yon, maaaring bangkay na sana siya ngayon, sabay-sabay na lumingon ang apat sa ating bida na kasama si Fen, na tahimik na kumakain, napatingin naman ang dala ng lalaking si Zhang Pan, na manggagamot, nagtataka ito, at maraming tanong sa kanyang isipan na walang kasagutan. Natutuwa naman na hinawakan ni Fen, sa balikat ang ating bida, at sinabi, ito ay talagang kahanga-hanga Yuan Hua. Ikaw ay buo kong ipinagmamalaki at hinahangad ko na maging isang manggagamot. Nakangiti naman na sinabi ng ating bida, naku, wala lang yon, ginawa ko lang ang dapat. Nakatawa na sinabi naman ni Fen, haha, proud na proud ako sa'yo. Natigil ang kanilang kwentuhan nang may biglang tumawag sa ating bida. Ginoo, agad lumingon si Fen, at ang ating bida, at sinabi, bakit po? Agad yumuko ang apat at sabay-sabay ito nagbigay galang sa ating bida, kasabay ng kanilang kamay at pagrespeto sabay sabi, maraming salamat po Ginoo. Lumapit ang isang lalaki at magbigay galang at sinabi, ako po si Zhang Pan, mula sa grupo ng mga mangangalakal sa pag-awit, maraming salamat sa pagligtas sa buhay ng aming kaibigan. Nagbigay din ng respeto ang ating bida at sinabi, oo, ako naman si Hua Fu, mula sa tahanan ng Hua. Agad inabot ng lalaking si Zhang Pan, ang 2 piraso ng pilak. At sinabi heto po, ito ay isang maliit na halaga ng pilak mula sa akin, manggagamot Hua. Agad tumanggi ang ating bida at sinabi, naku, sige na, ang iyong kaibigan ay nagbayad na sa kanyang pagpapagamot. Sinabi naman ni Zhang Pan, iyon ay ang kanyang bayad, at gusto ko rin na matanggap mo ang bayad ko. Muling itinaas ng lalaking ang kanyang kamay bilang respeto, at sinabi tinulungan mo akong bumawi sa pagkakamali ko. Please tanggapin mo sana ito, napakamot at tila nahihiya ang ating bida at sinabi, sige, kung pipilitin mo talaga, salamat, yumuko muli ng sabay-sabay ang apat, kung mararapatin mo ay aalis na kami ngayon, yumuko ang ating bida at sinabi, sige mag-iingat kayo, tatalikod na sana ang ating bida nang bumalik ang kasama ni Zhang Pan, na manggagamot at sinabi, paumanhin manggagamot Hua. May gusto sana akong itanong, sinabi ng ating bida ano po yun Ginoo, na tila may halong pagtataka. Itinuro ng lalaking manggagamot, ang kanyang ginamot na si Changde, at sinabi, paano mo ginamot ang binatang yon? Nang masuri ko ang kanyang pulso, masasabi kong tiyak na namatay na siya. Agad nagtaka ang ating bida, naku, ganun po ba? Napakamot ito ng ulo at muling nagsalita, ginamitan ko po siya ng CPR. At sinabi nito sa kanyang isipan, wow, malalaman mo pala yun, sa pamamagitan ng pagkuha ng pulso sa isang tao. Matapos ay ipinaliwanag ang kanyang ginawa sa lalaking si Changde. Ito ay isang medikal na kasanayan na bubuhay sa puso at baga sa pamamagitan ng presyon. At sa pamamagitan ng pagpump o pagpush ng dibdib. May halong pagtataka pa rin ang lalaking manggagamot at sinabi, ngunit kanino ka natuto? Tulad ng mga isang medikal na kasanayan, manggagamot Hua, napaisip ang ating bida inilagay ang kanyang kamay sa ilalim ng baba. Hindi niya alam kung anong paliwanag ang gagawin niya sa lalaki manggagamot din, sinabi ng ating bida, naisip ko lang ito sa aking sarili habang ako ay nag-aaral, nang laki ang mata ng manggagamot at tila ba ito ay hindi makapaniwala, at sinabi, ano, ikaw mismo ang nakaisip nito? Kasi naisip ko lang ito habang nag-aaral ako. Sabi ng ating bida sa lalaking manggagamot. At tila ba ito ay hindi makapaniwala, natutuwang pinagsalikop nito ang mga palad. At sinabi, ibig mo bang sabihin na inimbento mo ito? Ngunit mukha ka pang bata, tumawa ang ating bida at sinabi, haha, hindi ko sinasabi na nag-imbento ako,
nag-refer lang ako sa ilang katutubong remedyo. At sinubukan ng iba't ibang bagay upang lumabas sa pamamaraan na ito. Sabay isiningyas ang kanyang dalawang kamay, agad nagbigay ng respeto ang manggagamot sa ating bida, itinaas nito ang kamay. Paumanhin kung hindi ako nagpakilala kanina, ako nga pala si Shibi. Akala ko ay marami pa akong dapat matutunan, ngunit ang iyong ginawa ay kakaiba, siya nga pala, isa rin akong manggagamot na nagtatrabaho sa lugar na ito. At ang galing mo yang Master Hua, tumawa at napahawak sa leeg na tila ba nahihiya ang ating bida. Sinabi pa ng lalaking manggagamot, isipin mo na lang na nakapagsegowa ka ng napakagandang medikal na kasanayan sa murang edad. At ako ay lubos na naliwanagan ngayon, maaari mo bang turuan ako ng sining ng CPR? Bahagyang nagulat ang ating bida, at nasabi, kasi. Hindi naman alam ng ating bida kung paano at kung maintindihan nila sa panahon na ito ang CPR. Ang masasabi ko lang sa ngayon ay medyo nabigla ako dahil biglaan ito. Habang napatingin si Fen, at nakangiting panay ang pagmuya, sinabi nito sa kanyang isipan, si Yuan Hua, ang batang bastos minsan ay kamangha-mangha siya talaga. Muling sinabi ng lalaking manggagamot, kung gayon masaya ako ngayon para sa akin mga aralin. At bilang kabayaran, narito ang 10 piraso ng pilak, na inilahad ito sa kamay. Napanganga ang ating bida at sinabing, 10 piraso ng pilak. Napatingin ang ating bida sa 10 piraso ng pilak na nasa kanyang harapan, sinabi nito sa kanyang isipan, hindi ko kailangan ng pera, ngunit tila masama ang kutob ko, tungkol sa pagbabayad o isang bagay tulad nito. Ituturo ko na lang ba sa kanya ng libre ang CPR, parang mas marami ang maliligtas. Agad isiningyas ng ating bida ang kanyang kamay at sinabi, ayos lang, punta ka na lang sa klinik ni Ginoong Feng bukas ng hapon. Agad sinabi ng lalaki manggagamot, sa klinika ni Feng, sige pupunta ako. Matapos magpasalamat ang lalaki manggagamot, ay tumalikod na ito at maging ang ating bida ay papunta kay Feng, na kanina pa kumakain. Naupo ito sa kanyang pwesto at bumungtong hininga. Hay, sa wakas makakatapos na kami ng aming pagkain ng mapayapa. Nakatawa si Fen, at sinabi, ikaw ba talaga ang kapatid ko? Alam mo, hindi ako makapaniwala sa iyo, na magtuturo ka sa isang manggagamot, kahanga-hanga ka talaga, na inilagay ang kanyang kamay sa kanyang dibdib. Sinabi naman ng ating bida, syempre kapatid mo ako, mabuti pa, ay uminom na lang tayo, ngumiti si Fen, at sinabi oo nga, dapat ay uminom na tayo, at ito ay para kay Huafu, ang dakilang manggagamot, sabay toast ng 2 baso, nang sumunod na araw, muling bumalik ang ating bida sa nayon, papunta siya sa squatter na lugar. Habang naglalakad ito patungo sa isang bahay, sinabi nito sa kanyang isipan, medyo nagtataka ako kung anong nangyari sa mga daga na pinabantayan ko kay Wuo. Pumasok ang ating bida sa bahay at hinawi muli ang tabing na tila kurtinang kumot. Sabay sinabi, magandang umaga, kumusta ka na ngayon? Habang nakaupo sa papag ang ama ni Wuo, ikaw pala manggagamot Hua. Pumasok ang ating bida at lumingon-lingon at tila may hinahanap. Nasaan si Wuo? Sinabi ng ama ni Wuo, lumabas siya para magpaliwanag sa amo niya. Kung bakit hindi siya nakapagtrabaho ngayon, sinabi ng ating bida sa kanyang isipan, siya ay napaka-responsableng bata, tukoy ng ating bida kay Wuo, ganun ba, tignan ko muna ang paa mo. Kinalas ng ating bida ang benda sa paa ng lalaki, at nang makita niya ang sugat, mukhang na-disinfect ng maayos ito, sinabi ng ama ni Wuo, oo, ginawa ko ito araw-araw, siya nga pala, hiniling sa akin ni Wuo, na sabihin sa iyo ang isang bagay. Sabi niya, yung daga na kumain ng isang butil ng barley, namatay pagkatapos ng halos 3 oras, sinabi ng ating bida, naku, ganun ba? Sinabi sa kanyang isipan, kung ito ay namatay, pagkatapos kumain lamang ng isang butil. Hindi ito maganda, muling ibinalik ng ating bida, ang pagkakatali ng sugat sa paa, ng ama ni Wuo. Matapos ay tumayo ito, at sinabi babalik muli ako para tingnan ka ulit. Nakangiting kumaway ang ama ni Wuo, at sinabing sige po, salamat sa pagdaan mo ngayon araw, Ginoong Hua. Pagkalabas naman ng ating bida sa bahay ng ama ni Wuo, ay agad itong pumunta sa abandonadong bahay na pinuntahan nila ng batang si Wuo. Pumasok siya sa loob ng abandonadong bahay at naupo sa harap ng nakakulong na daga.
At sinabi sa kanyang isipan, dapat ay bawasan ko ang doses ng kalahating butil ng barley. Ngunit wala akong sapat na mga specimen, at hindi ako makakagawa ng conclusion kung isa lang sa 5 daga ang makakaligtas. Habang nasa kalaliman ng kanyang iniisip, agad naman dumating ang batang si Wuo, hinawi nito ang kortinang kumot at sinabi, magandang tanghali po manggagamot Hua. Habang may dala itong dahon sa isang basket, agad lumingon ang ating bida, hello Wuo. Pumasok sa loob ang batang si Wuo, inilapag nito sa lamesa ang hawak na tila dahon na nasa basket. At sinabi manggagamot Hua, hindi umabot ng 3 oras ang mga daga, at yan na lang ang natitira ngayon. Hindi lumingon ang ating bida, nakatingin pa rin ito sa natitirang daga, at sinabing, oo sinabi sa akin ng tatay mo, at hindi rin ito gumana ng maayos. Saka sinulyapan ng batang si Wuo, ngunit mas napansin niya ang dahon na dala ni Wuo na nasa basket, na inilagay nito sa lamesa. Agad itong nagtanong sa batang si Wuo, at sinabi, anong klaseng halaman yan? Sinabi ng bata, ayan po ba? Yan po ay abaka, sinabi ng ating bida. Abaka, agad na sumagot ang bata at sinabing opo, commandant ang bata at itinaas ang hintuturo. At sinabi, ang pinakuluan abaka ay makakatulong sa pagpapagaan ng sikmura, at ang hibla nito ay ginagamit sa paggawa ng damit. Mabilis na tumayo ang ating bida at lumapit sa dahon na dala ni Wuo, at sinabi, bakit ba, hindi ko naisip ito. Tumingin ang batang si Wuo, at sinabi, ano po ang meron? Agad dinampot ng ating bida ang hibla ng dahon na may halong pagtataka. At sinabi sa kanyang sarili, isang abaka, ito ay isang cannabis. Pumasok sa isipan ng ating bida ang mga pinatuyong dahon, ang pagsakit ng ulo ng isang lalaki, at ang iniksyon. Isa itong cannabis, at sigurado ako dyan na iyan ay ang cannabis. At alam ko rin na ginagamit ang sinulid ng abaka sa paggawa ng tela. Ngunit hindi ko inaasahan na makakakita ako ng isang dahon ng cannabis sa totoong buhay. At paano pa kaya kung ito ay grease monkey na isang cannabis ay inilabas na may mataas na THC? Note, ang THC ay tetrahydrocannabinol, ang kemikal na responsable para sa karamihan ng mga psikolohikal na epekto ng marijuana. At medyo positibo ako dahil ito ay nakakabit sa filament. At maaaring magamit ko itong cannabis, at para gawing pampamanhid. Agad na tumawa ang ating bida, sabay hawak sa basket ng cannabis. Kumuha ito ng ilang hibla ng dahon ng cannabis at nagbayo sa isang almirez ng mga dahon. Matapos ay inilagay sa malinis na tela, muling sinabi sa kanyang isipan, nakagawa na ako ng magaspang na batch ng pampamanhid na may cannabis ngayon. At nakapagtataka kung gaano ito magiging epektibo. Ngayon ay subukan nating ipakain ito sa daga. Kumuha ng daga ang ating bida at tila ba ito ay naging malupit sa daga, nakangisi ito habang pinasisinghot ang daga. Ayan, ganyan nga. Singuting mo na parang usok, ito bata. Habang ang daga at tila ba nagmamakaawa, maya-maya pa ay tila ba hilo ang mga daga, na napahiga ito, tinusok-tusok ito ng ating bida, napansin ito ng bata si Wuo, manggagamot Hua, tawag ng bata, tila ba hindi pa nakontento ang ating bida sa pagtusok-tusok ng kanyang daliri sa daga, bigla niya itong pinitik, agad nagulat ang batang si Wuo, manggagamot Hua, muling tawag nito. Matapos ay idinikit nito ang kanyang tenga sa daga, at sinabing humihinga pa siya. Muling nagtanong ang bata, ano po ang ginagawa ninyo? Agad inilabas ng ating bida ang maliit na kutsilyong pang-opera, sa kanyang magkabilang kamay. At sinabing, mabuti kung ganun, ngayon ay magsisimula na tayo. Agad nagtaka ang batang si Wuo, na may halong takot. Maya-maya pa ay inumpisahan na ng ating bida ang pag-opera sa daga. Sinabi ng batang si Wuo, hindi ko alam na ganito pala ang laman ng loob ng daga. Sinabi ng ating bida, maliban sa laki at haba, hindi sila lahat naiiba sa mga organo ng tao. At nang matapos ay tinahi ito, ayan tapos na. Agad tinanggal nito ang telang puti na ipinantakip niya sa ilong at bibig, matapos ay bumuga ng hangin, mabuti, at natapos ko na ang tahi, sinabi ng batang si Wuo. Tapos na po ba ngayon? Ngumiti ang ating bida at sinabi kay Wuo, kailangan pa nating maghintay ng kaunti. Sinabi ng batang si Wuo, para po saan? Sinabi ng ating bida, para sa paggising ng daga. Nagtataka man ang batang isip ni Wuo, ay hindi na ito nagtanong pa,
Lumipas ng 2 oras, nagising na ang daga ngunit tila ito hilo pa na parang sabog na nanglilisik ang mata. Sinabi ni Wuo, gising na po siya. Agad sinabi ng ating bida nang nakangiti, oo, at tagumpay ito. Sinabi naman sa isipan ng ating bida, bakit parang nanglilisik ang mata niya sa akin? Bahagyang ngumiti ang ating bida at sinabi kay Wuo, kailangan lang nating ulitin ito ng mga 10 beses pa. Bahagyang nanginig ang batang si Wuo, at sinabi, ano po? 10 beses pa, mukhang po kakailanganin niyo pa ng mga daga. Sinabi ng ating bida, huwag kang mag-alala, sisiguraduhin kong babayaran kita ng maayos para sa bawat daga na makukuha mo. Tumawa na lang ang batang si Wuo na inilagay ang 2 kamay sa ulo. Hehe, sige po, sa kanilang pag-uusap, bigla naman may naghawi ng kurtinang kumot, at pumasok ang batang babae. Sinabi nito, paumanhin po, manggagamot po kayo di ba? Lumingon ang ating bida, at sinabi na, oo ako nga, Minya. Tawag ng batang si Wuo nang makilala ito. Tumungo ng bahagyang ang batang babae at kumuyam ang mga kamay, matapos ay lumuha ito. Sinabi nito, Ginoo, pakiusap po, tulungan niyo po ang nanay ko na gumaling. Humagulgol na ito ng iyak at muling nagpatuloy sa sinasabi, kung gagamutin niyo po ang aking nanay, pangako po gagawin ko ang lahat, mabilis po akong manahi at magaling din po akong maglaba, kaya pakiusap po, Ginoo, maaari niyo bang suriin ang kalagayan ng aking nanay, nakikiusap po ako sa iyo? Nakatingin ang ating bida sa batang babae, nakaramdam ito ng awa. Agad niyang nilinis ang lamesa na ginamit niya kanina. Humarap naman ang batang si Wuo sa batang babae at sinabi niya, naintindihan kita ngunit. Naputol ang sasabihin sana ni Wuo, nang bigla siyang tinawag ng ating bida. Nakangiting humarap ito sa 2 bata, at sinabi, samahan mo siya at dalhin mo dito ang nanay ni Minya. Maya-maya pa, pinulsuhan ng ating bida ang nanay ng batang babaeng si Minya. Sinabi ng ating bida, ito ay mahinang ubo-ginang, huwag po kayong masyadong mag-alala, hindi mo rin kailangan ng acupuncture o anumang halamang gamot. Agad nagpasalamat ang ina ng bata, at maging ang batang si Minya, ay lubos na nagpasalamat nang malaman niya na hindi malala ang kondisyon ng kanyang ina. Sinabi ng ating bida sa kanyang isipan, habang pinagmamasdang niya ang ina ng batang babae, ito ay hindi pneumonia dahil walang palatandaan ng pamamaga o lagnat, at ang problema nito ay wala siyang sapat na lakas. At nakita ko kung gaano kapayat ang pulso niya, yumuko ang ating bida na tila ito ay may hinahanap sa damit, sinabi naman ng nanay ng batang babae, manggagamot ho ipinapangako na babayaran kita para sa pagpapagamot ko kaya lang po sa ngayon ay, agad pinutol ng ating bida ang sinasabi ng nanay ng batang si Minya. Sige po, nakalimutan ko po na bigyan ka ng reseta, nang makita ng ating bida. Ang hinahanap sa kanyang bulsa, agad kinuha ito at iniabot sa kamay ng nanay ng batang si Minya, ang isang piraso ng pilak at sinabi, gamitin mo ito upang kumain ng masustansyang pagkain sa loob ng 2 buwan, at yan ang reseta ko sayo. Nagulat ang babae at ang batang si Minya, agad sinabi ng batang si Minya, Ginoo, ngunit. Bakit po, sinabi naman ng ina ni Minya, ngunit sobra na po ito Ginoo, hindi ko po kayo mababayaran. Itinaas ng ating bida ang hintuturo at sinabi, maaari mo akong bayaran sa pamamagitan ng pagbawi ng iyong kalusugan sa lalong madaling panahon. Tungkol naman sa pera, pwede mo akong bayaran kahit kailan mo gusto. Kung iyan ang magpapagaan sa loob mo, napatungo ang ginang napaluha ito, maging ang batang si Minya, kinusat ng 2 kamay ang kanyang mukha na tigmak ng luha at sinabing, Ginoo, paano po kami makapagpapasalamat ng lubos? Maya-maya pa sa labas kumaway ang ating bida at ang batang si Wuo, sa mag-inang si Minya, muling nagpasalamat ito, habang kumaway ang batang babae, makikita ang maaliwalas na mukha ng ating bida, masaya ito sa kanyang ginawa na tila ba nakasagip ng isang buhay sa kamatayan, maging ang batang si Wuo, ay mababakas ang kaligayahan.